August 28, 2025. Nang formal na sampahan ng kaso ang dalawang pulis Marikina dahil sa pangahalay, pangmomolestya at pang-aabuso sa isa nilang kasamahang babaeng pulis sa loob mismo ng kanilang sinasakyang police patrol car. Alam nyo, sa mata ngayon ng maraming tao, ang mga pulis na dating itinuturing na tagapagtanggol ng batas ay unti-unting tinitignan bilang bahagi ng problema. Hindi naman lahat, pero may mga pulis na sa halip na maglingkod ng tapat ay mas piniling magtago sa likod ng kanilang mga uniforme upang makagawa ng krimen gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Dahil dito ay umusbong ang salitang mga lisensyadong kriminal. Mga taong may badge at baril, ngunit inuuna ang pansariling interes kaysa sa batas. Dahil din dito, maraming nagsasabing mas nakakatakot pa nga daw sila kaysa sa mga ordinaryong kriminal dahil may kapangyarihan sila, may proteksyon ng sistema at may kakayahang abusuhin ng batas na sila mismo ang dapat nagpapatupad. Sa katunayan, bago natapos ang taong 2025 ay sunod-sunod na mga insidente ang kinasangkutan ng mga pulis na pawang ginawan ko na rin ng mga video, kagaya na lamang ang panggagahasa ng 14 na mga pulis sa isang grade 9 student sa Bacoor City noong November 22, ang police captain na nang hold up sa Caloocan noon ding November 10, pulis na leader ng gang na nahuli noong August 27 at marami pang iba. At ngayon, atin namang pag-usapan ang kaso ng dalawang pulis na ginahasa ang kasamahan nilang babaeng pulis sa loob mismo ng patrol car. Umaga noon ng August 17, 2025. At para sa policewoman na itago na lang natin sa pangalang PO1 Nikki Mendez, ay isa lamang itong ordinaryong araw ng pagtatrabaho. Maaga siyang bumangon at nagpunta sa Marikina Police Station para sa kanilang morning briefing. Sa estasyon na ito, kasama niya sina Police Staff Sergeant Josel Baladad at Patrolman Christopher Meres. Pagkatapos ng kanilang briefing ay agad silang naatasang magpatrolya sa lungsod. Nag-obserba sa mga checkpoint, nakipag-coordinate sa ibang mga units at tiniyak na maayos ang seguridad sa kanilang mga area. Maayos naman ang naging takbo ng kanilang duty, subalit lingid sa kaalaman ng babaeng pulis na may iba palang binabalak sina Baladad at Meres. Pagkatapos kasi ng kanilang pagpapatrolya ay inimbitahan siya ng dalawa na sumama siya sa kanila at sinabing magkakape lang. Pumayag naman agad ang babaeng pulis sa paniniwalang karaniwan o normal lang ito sa kanilang routine. Subalit sa halip na dalhin siya sa isang coffee shop ay isinakay siya sa patrol police vehicle at dinala siya sa isang lugar sa barangay Santo Niño, Marikina City, at dito na nga nagbago ang sitwasyon. Sa umpisa, ayon na rin sa salaysay ni PO1 Mendez, ay normal naman ang lahat. Maayos naman ang kanilang kwentuhan at palitan ng biro tungkol sa kanilang duty, ngunit hindi nagtagal ay bumili ang dalawa ng alak at pinilit siyang uminom. Sa simula ay nagtangkang tumanggi si Mendez, pero dahil umano sa intimidasyon at ranggo ng dalawa ay hindi niya ito nagawa. Habang tumatagal ay tila nag-iiba na ang ihip ng hangin. Nagsimulang magkwento ang dalawa ng mga malalaswa at maya-maya lang ay nag-umpisa ng hawakan ng mga ito ang masiselang bahagi ng biktima at hanggang sa tuluyan ng nauwi ito sa pang-aabuso at panggagahasa sa loob mismo ng kanilang sinasakyang patrol car. Dahil naman sa kanyang kalagayan, takot at kawalan ng kakayahan na ipagtanggol ang sarili ay hindi niya napigil ang pangyayari. Ang
ang patrol vehicle na sasakyang dapat sumisimbolo ng kaligtasan ay naging lugar ng isang trahedya. Matapos ang insidente ay dinala siya ng dalawa pabalik sa estasyon na para bang walang nangyari. Hindi naman agad nakapagsumbong si PO1 Mendez dahil dumaan siya sa takot, hiya at pangamba, lalo na't ang inaakusahan niya ay kapwa niya pulis. Subalit kalaunan, habang lumilipas ang mga araw ay lalo niyang naaalala ang kababuyang ginawa sa kanya, kaya naman dito siya nakapag-ipon ng lakas ng loob para magsalita at magsampa ng kasong kriminal at administratibo laban kina Baladad at Meres. Agad siyang nagpasa ng kanyang reklamo sa Internal Affairs ng PNP kasabay ng forensic at medical reports upang mapatunayan ang pang-aabuso. Agad namang umaksyon ng Philippine National Police at agad na dinasarmahan ng dalawa. Dito ay agad ding isinailalim ang dalawa sa restrictive and preventive custody at sinampahan ng kasong sexual assault, act of lasciviousness at administratibong grave misconduct. Agad ding pinasa ang kaso sa PNP Legal Affairs Service at NAPOLCOM kung saan sinuri ang testimonya ni PO1 Nicky Mendez, mga ebidensya sa patrol vehicle at mga medical at forensic reports. Lumabas din ang pagkukulang sa pagbabantay ng ilang opisyal, kaya naman narilib sa pwesto ang ilang leader ng Marikina Police at matapos ang mahabang investigasyon ay formal na isinampa sa korte ang mga kaso laban kina Josel Baladad at Christopher Meres. Dahil sa matibay na ebidensya ay nahatulan ang dalawa sa korte at agad na nakulong. Kasabay nito ay opisyal din silang tinanggal sa serbisyo, nawalan ng ranggo, benepisyo at karapatang maglingkod bilang pulis. Dito ay malinaw na ang uniforme at badge ay hindi proteksyon laban sa batas. Kapag ang kapangyarihan ay inabuso, kahit ang tagapagpatupad ng batas ay maaring maging lisensyadong kriminal at sa mata ng publiko, mas kinatatakutan pa sila kaysa sa mga ordinaryong kriminal.